Sa pusot ng magulong Maynila, may isang kusinerang nagngangalang Elara na ang bawat luto ay tila may dalang mahika. Ang kanyang nakamay ay kayang gawing pambihirang handaan ang pinakasimpleng sangkap. Isang talento na mabilis na nagpalago sa kanyang maliit na catering business. Lagi niyang kasama ang kanyang matalik na kaibigan at katulong na si Rico. Isang masayahin at matalas ang dila na siyang nagbibigay kulay sa kanilang trabaho. Isang hapon habang sila ay nakahanda para sa isang maliit na binyagan, isang sulat ang dumating selyado ng pulang wax at nakasulat sa lumang papel. Galing ito kay Isadora, isang matagal nang nawawalang kaibigan ng ina ni Elara, na nag-aanyaya sa kanya na magluto para sa kasal nito sa isang malayong baryo na tinatawag na San Isidro. Ang alo na bayad ay napakalaki. Sapat na para itayo ang pangarap na restoran ni Elara. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Nang ipakita ni Elara ang sulat sa kanyang ina, isang anino ng pag-alala ang gumuhit sa mukha nito. Si Isadora, bulong ng matanda. Mabait siya pero may kakaiba sa kanya noon pa man. Mag-ingat ka, anak. Sa kabilang babala, tinanggap ni Elara ang alok, dalang pangarap at pangangailangan. Ang paglalakbay patungong San Isidro ay tila isang paktahak patungo sa ibang mundo. Pagkatapos ng mahabang biyahe sa bus, isinakay sila sa isang maliit na bangka patungo sa isang islang hindi matatakbuhan sa mapa. Mula sa dalampasigan, kinailangan nilang maglakad sa isang masukal na gubat. Habang papalalim sila sa kagubatan, unti-unting napapalitan ng nakabibinging katahimikan ang ingay ng siyudad. Walang huni ng ibon, walang ingay ng makulisap. Tanging ang kaluskos na kanilang ngapa sa tuyong dahon ang maririnig. Pakiramdam nila ay may dandang matang nakamasit mula sa kadiliman ng mapuno. Sa dulo ng kanilang paglalakbay, bumungat sa kanila ang isang dambuhalang punong balete. Ang maugat nito ay parang mahigantang galamay na nakakapit sa lupa. Sa ilalim nito, nakatayo si Isadora, nakangiti ng malapat. Ang kanyang pakbati ay mainit, ngunit ang lamig sa kanyang mata ay hindi may tago. At habang sila ay nakakumustahan, napansin ni Elara na ang lahat ng taga-baryo ay huminto sa kanilang ginagawa. Lahat sila, mula sa mga bata hanggang sa mga matatanda, ay nakatitig sa kanila. Hindi ito isang tingin ng pag-usisa, kundi isang tingin na punong gutom at pananabik, na parabang sila ang pinakahintay na handaan sa isang piging na matagal ng plinano. Ang kubo na pansamantalang ibinigay sa kanila ay gawa sa kawayan at nipa. Simple ngunit malinis. Subalit sa kabila ng kaayusan, may kakaibang pakiramdam ng pag-isa na bumalot sa kanila, na parabang ang madingding na kawayan ay hindi sapat upang maging harang sa kung anumang nakukubli sa labas. Ibinaba nila ang kanilang gamit at agad na naktungo sa panlabas na kusina kung saan gaganapin ang paghahanda para sa hapunan. Si Isadora na mismo ang naabot sa kanila ng mga sangkap, masariwang gulay na tila kapipitas lang at mga karne na namumula pa sa pagkasariwa na ayon sa kanya ay mula sa kanilang maalaga. Habang naghihiwa ng sibuyas si Elara, hindi niya may wasang mapansin ang matatalim na tingin ng ilang taga-baryo na nakmamasid sa kanila mula sa malayo. Hindi sila naksasalita, tila mga estatwang nakabantay sa bawat galaw nila. Be, napapansin mo ba sila? Bulong ni Rico habang nakbabalat ng patatas. Para tayong maisda sa aquarium, pinapanot bawat kilos. Kinikilabutan ako. Ngumiti lang si Elara. Pilit na iwinawak si Angkaba. Huwag mo na lang pansinin. Siguro'y ngayon lang sila nakakitang mataga Maynila. Pagpasensyahan mo na. Ngunit sa kanyang isip, alam niyang hindi lang iyon simpleng pakamangha. Mayroong higit pa sa mga titeh na iyon, isang bagay na malamig at mapanuri. Nang maluto ang pagkain, isang masaganang kaldereta at sinigang na baboy, inihain nila ito sa mahabang mesa na gawa sa kawayan. Dahan-dahang nagsilapitan ang mataga-baryo, pumila ng walang imik at kumuhang ang kanilang pagkain. Ang katahimikan sa oras ng pagkain ay mas nakakabingi pa kaysa sa katahimikan ng gubat. Tanging ang tunog ng nga kutsara at tinidor na tumatamas sa mga plato at ang kanilang panguya ang maririnig. Kumain sila ng may kakaibang gana, tila mga taong matagal nang hindi nakakatikim ng pagkain, ngunit ang kanilang mamukha ay nanatiling blanko at walang emosyon. Sinubukan ni Rico na basagin ang tensyon. Napansin niya ang isang matipunong lalaki na nakaupo sa dulong mesa, si Mateo, ang kapatid ni Isadora na sumalubong din sa kanila kanina. Sa kabila ng malamig nitong mamata, hindi may kakailang angkin nitong kakisigan. Naku, tingnan mo yung kapatid ni Ma'am Isadora, bulong ni Rico kay Lara. Parang inukit na Griegong Diyos, pero bakit parang pasan niya ang problema ng buong baryo? Kailangan niya ang konting kislap sa buhay. Tumayo si Rico, inayos ang kanyang damit at may kumpiyansang naglakat palapit kay Mateo.
Bit-bit ang isang platito ang leche flan. Pogi, bati niya na may matamis na ngiti. Mukhang malungkot kayata. Tikman mo itong gawa ko. Baka sakaling tumamis ang gabi mo. Tumingin lang si Mateo sa kanya, hindi kumikibo. Ngunit bago pa man makasagot ang binata, isang itim at malaking aso ang biglang sumulpot mula sa ilalim ng mesa. Mabilis pa sa isang kisap mata, sinakmal nito ang binti ni Rico. Isang malakas at matinis na sigaw ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Aray ko, Diyos ko, aso. Napasigaw si Rico habang pilit na inaalis ang pagkakahawak ng aso sa kanyang binti. Nakagulo ang lahat. Mabilis na lumapit si Elara nanginginig sa takot. Mula sa umpukan, isang ugot-ugot na matandang babay ang lumitaw, si Aling Sabel. Walang bakas ng pag-aalala sa mukha nito habang kalmadong hinihila ang talinga aso. Bantay, tumahimik ka. Saway niya sa aso na tila ba ito'y isang batang naglalaro lamang. Bumaksak si Rico sa lupa. Hawak ang binti na ngayon ay may malalim na sugat at tumurugo ng malakas. Ang ngipin ng aso ay bumaon ng husto at ang paligid ng sugat ay agad na nangitim. Ano ba namang klasang aso yan, matanda? Sigaw ni Rico. Nangingilit ang luha sa sakit at galit. Hindi niyo ba tinatalian? Tingnan niyo ang ginawa sa maganda kong binti. Tumingin lamang si Aling Sabel sa kanya. Maingay ka kasi. Ayaw ni Bantay sa maingay. Lumapit si Isadora, ngunit katulad ni Aling Sabel, isang nakapagtatakang kalma ang mababasa sa kanyang mukha. Ayos lang yan, Rico. Huwag kang mag-alala. Sabi niya sa malumanay na boses. Hindi na kailangan ng doktor. Mayroon akong gamot. Dito na mas mabisa pa. Naglabas siya ng isang maliit at maitim na bote. Nang buksan niya ito, isang amoy na pinahalong mahalamang gamot at nabubulok na lupa ang kumalat sa hangin. Kumuha siya ng kaunting likido, isang malapot at itim na langis at ipinahid ito sa sugat ni Rico. Napasigaw muli si Rico, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kakaibang hapdi na dulot ng langis. Ano yan? Parang lalong umahapdi. Sigurado ba kayong gamot dyan, Ma'am Isadora? Tanong ni Ja. Nagdududa. Ngumiti si Isadora. Langis ng maninuno. Mas mabisa yan kaysa sa kahit anong alkohol. Bukas, magiging mayos ka na. Ngunit habang pinakmamasdan ni Elara ang eksena, napansin niya ang isang bagay na mas nakpatindi ng kanyang balahibo kaysa sa mismong kagat ng aso. Ang matagabaryo na kanina ay tahimik na kumakain ay nakatitik ngayon kay Rico, hindi nang may awa, kundi nang may kakaibang katuwaan sa kanilang mga mata. May mga bahagyang ngiti sa kanilang ngalabi na parabang ang sinapit ni Rico ay isang inaasahang bahagi ng kanilang palabas. Pagtapos ng insidente, tinulungan ni Elara si Rico na bumalik sa kanilang kubo. Iniwan nila ang mga taga-baryo na nakpatuloy sa kanilang pagkain na parabang walang nangyari. Habang ginagamot ang kanyang kaibigan, hindi maalis sa isip ni Elara ang malamig na ngiti ni Isadora, ang blangkong mukha ni Aling Sabel, at ang ngamatang mapanuri ng buong baryo. Ang itim na langis sa sugat ni Rizzo ay kumikinang sa ilalim, nilaw mula sa gasra tila isang itim na marka, isang selyo na nakpapatunay na ang kanilang pagdating sa San Isidro ay simula pa lamang ng isang bangungot na hindi nila basta-basta matatakasan. Ang gabi sa San Isidro ay may sariling uringang kadiliman. Hindi ito ang karaniwang dilim na tinataboy ng ilaw ng buwan at magabituin, kundi isang kadilimang tila may bigat na pumipigas sa hangin at nagpapatahimik sa lahat ng bagay. Sa loob ng kanilang kubo, walang sinuman sa grupo ni Elara ang makatulog. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pagdaing ni Rico na ang binti ay patuloy na kumikirot sa ilalim ng itim na langis na ipinahit ni Isadora. Tila lalo pa itong namaga at sa tuwing sisilipin ni Elara, may mga maitim na ugat na tila gumagapang mula sa sugat. Hindi tama to, Elara, sabi ni Rico habang nanginginig. Hindi ito gamot. Parang listen. Pinapakalma siya ni Elara, ngunit sa loob niya ay kinakain na rin siyang kaba. Ang dalawa pa nilang kasama, sina Marco at Ana, ay nakaupo lamang sa kanilang ngabanik, mga matay gising na gising nakikiramdam sa bawat kaluskos sa labas. Sa gitna ng kanilang pagbabantay, isang tunok ang biglang bumasak sa nakabibinging katahimikan. Hindi ito sigaw ng tao o alulong ng aso. Ito ay isang mahaba, malalim, at punong pihating alulong na nakmula sa kaibuturan ng gubat. Isang tunok na tila pinahalong paghihirap at matinding pagkagutom. Nagsitayuan ang lahat ng kanilang balahibo. Nakatinginan sila, mga matain ng lalaki sa takot. Maging ang pagkirot sa binti ni Rico ay tila sandaling nawala, napalitan ng dalisay na kilabot. Ano yun? Nanginginig na tanong ni Ana. Hindi ko alam, sagot ni Elara. Ang kanyang boses ay bahagyang pumiyo.
Pero anuman yun, ayokong malaman. Nagdasal sila ng taimtim, makakasama sa isang sulok ng kubo na parabang ang pakdikit-dikit nila ay makapakbibigay ng proteksyon laban sa halimaw na gumawang tunok na iyon. Nang humupa ang alulong at bumalik ang katahimikan, mas lalo pa itong naging nakakatakot. Ilang sandali pa, biglang tumayo si Marco, hawak ang kanyang tiyan. Hindi ko na kaya, sabi niya, namumutla. Kailangan kong pumunta sa kubeta. Huwag, sabay na sabi ni Elara at Rico. Marco, narinig mo yun. Huwag kang lalabas. Pagmamakaawa ni Rico, maktis ka muna pakiusap. Ngunit umiling si Marco. Hindi na talaga kaya ng tiyan ko. Sa sabok na to, saglit lang naman ako. Wala silang nagawa. Ang kubeta ay nasa labas. Mga 20 hakbang mula sa kanilang kubo, isang maliit na istrukturang nakahiwalay. Walang banyo sa loob. Ibinigay ni Elara ang pinakamalakas nilang flashlight. Marco, pakiusap, sabi niya. Hinawakan ito sa braso. Bilisan mo, huwag na huwag kang magtatagal. Sumigaw ka kapag may problema. Tumango si Marco kahit halata sa mukha nito ang takot. Pinanut nila siyang lumabas. Ang liwanag ng flashlight ay sumayaw sa dilim. Isang maliit na patak ng pakasa sa karagatan ng kadiliman. Sinundan ng kanilang nga mata ang liwanag hanggang sa pumasok ito sa kubeta at nawala. Naghintay sila. Bawat segundo ay parang isang oras. Nakikinig sila sa anumang tunok. Sa pagbukas ng pinto, sa yabag ng mapapabalik. Ngunit wala. Tanging ang ugong ngangin at ang sarili nilang malalakas na pahinga ang kanilang naririnig. Ang tagal niya, bulong ni, pakalipas ng 10 minuto. Nakasimula nang maglakat-lakat si Elara sa loob ng kubo. Hindi mapakali. Baka sumama lang talaga ang tiyan niya, sabi niya. Mas para sa sarili niya kaysa sa mga kasama. Ngunit pakalipas ng 30 minuto, alam na nilang may mali. Mayroong mali. Pupuntahan ko na siya, sabi ni Elara, buang loob. Hindi Elara, delikado. Pigil ni Rico. Paano kung nandun pa yung kung anuman yung umalulong kanina? Naktalo sila. Ngunit sa huli, nanay ang takot. Napakdesisyonan nilang hintayin ang pagsikat ng araw. Walang natulog sa kanila ng gabing iyon. Makakasama silang nagdasal, nakikinig at naghihintay sa isang pagbabalik na hindi na kailanman nangyari. Pagsikat ng araw, ang maputlang liwanag ay gumapang sa mga siwang ng kanilang kubo. Si Elara ang unang tumayo. Ang banik ni Marco ay walang laman. Isang malamig na katotohanan ang tumampal sa kanilang lahat. Hindi na siya bumalik. Nagmamadali silang lumabas. Ang hangin sa umaga ay malamig, ngunit hindi ito kasing lamig na takot na gumagapang sa kanilang nga puso. Ang pintong ang kubeta ay bahagyang nakawang. Sumigaw sila, Marco! Marco! Nandiyan ka ba? Tanging ang alingaw-ngaw ng kanilang maboses ang sumagot. Dahan-dahang itinula ni Elara ang pinto. Walang tao sa loob. Sa sahig, nakita nila ang flashlight. Bahagya pang umidiilaw. Ngunit wala si Marco. Walang bakas ngang pagpupumiglas. Walang kahit isang patak ng dugo. Para siyang naglaho na parang bula. Nakakagulo at umiyak. Tumakbo si Elara papunta sa malaking bahay ni Isadora. Dinisa buong baryo ang kanyang masigaw. Sinalubong siya ni Isadora na may kunwaring pagkalala sa mukha. Elara, anong nangyari? Bakit ka sumisigaw? Hingal na ipinaliwanag ni Elara ang lahat. Mula sa alulong hanggang sa pagkawala ni Marco, ikinuyom ni Isadora ang kanyang ngapalat. Diyos ko po, kailangan natin siyang hanapin. Mateo, tawagin mo ang nga kalalakihan. Sigaw niya. Sa isang iglap, naktipon ang nga lalaki ng baryo. May bitbit na mga itak at sibat. Hahanapin natin siya. Sabi ni Isadora kay Elara. Hinahaplos ang kanyang likod. Huwag kang mag-alala. Gagawin natin ang lahat. Ngunit habang pinakmamasdan ni Elara ang grupo nga makahanap, isang panibagong kilabot ang kanyang naramdaman. Ang kanilang makilos ay mabagal, walang kabuhay-buhay. Ang kanilang nga mukha ay walang emosyon, walang bakas ng pag-aalala para sa isang nawawalang dayo. Pinangunahan ni Mateo ang grupo, ngunit ang kanyang mautos ay walang bigat at ang kanyang mamata ay tila nakatingin sa malayo na parabang inisip ang ibang bagay. Naglakat sila patungo sa gilid ng gubat. Sumisigaw silang Marco. Ngunit ang kanilang nga boses ay mahina, walang lakas, na parabang ginagawa lang nila ito dahil inutusan sila. Hindi sila pumasok ng malalim sa gubat. Naglakat-lakat lang sila sa paligid. Sinisipa ang ilang nga dahon bago bumalik pakalipas ng isang oras. Wala, sabi ni Mateo kay Isadora, nakibit balikat. Malawak ang gubat. Mahirap siyang mahanap. Iyon lang. Walang plano na maghanap muli. Walang pakiramdam ng pagkadismaya.
Bumalik sila sa kanilang nagawain na parabang ang pagkawalan ng isang tao ay isang pangkaraniwang pangyayari lamang. Tumayo si Elara sa gitnang lahat. Nanlalamig. Ito ay isang palabas. Isang napakahinang pag-arte ng pagkaalala. Alam nilang lahat kung ano ang nangyari kay Marco. Hindi siya nawawala. Kinuha siya. Ang alulong na narinig nila kagabi ay ang sigaw ng isang maninila na nakanap ng kanyang biktima. Tumingin si Elara sa mga mukhang taga-baryo, mga mukhang walang pakialam, at pagkatapos ay sa madilim at tahimik na gubat na tila isang dambuhalang bibig na handang lumamon ng sinuman. Naunawaan niya na sila ay matupa na dinala sa lungga nga malobo. At isa sa kanila ay kinuha na. Ang tanong na lamang ay kung sino ang susunod. Ang peking paghahanap kay Marco ay nag-iwan ng isang malamig at mabigat na latak sa puso ni Elara. Ang pagwawalang bahala ng mga taga-baryo ay mas malinaw pa sa isang pag-amin. Isang tahimik na kumpirmasyon na ang kanyang kasama ay hindi lang nawawala, kundi sinadya na mawala. Hindi na niya kayang manatili sa kubo kasama ang kanyang nga umiyak at natatakot na kasamahan. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makapag-isip. Kahit pa ang bawat sulok ng baryong ito ay tila humihinga ng panganib. Nagpaalam siyang maglalakat-lakat lang saglit. Habang tinatahak niya ang maalikabok na daanan, ramdam niya ang mamatang nakasunod sa kanya. Ang mababaeng nagwawalis sa kanilang mabakuran ay hihinto saglit upang siya ititigan. Ang mga lalaking nakayos ng kanilang magagamit pansaka ay mapapatingin sa kanya ng may parehong blankong ekspresyon. Ang buong baryo ay isang tablado at siya, kasama ang kanyang grupo, ang nabagong tauhan sa isang dula na hindi nila alam ang kwento. Dinala siyang kanyang mapa sa isang medyo natatagong landas, papalayo sa mga pangunahing kabahayan, napapaligiran ito ngas matataas na damo at mga puno na parabang sinasadiyang itago ang anumang nasa dulo nito. Dun, sa ilalim ng lilim ng isang malaking punong akasya, nakita niya ang isang maliit na kubo. Kakaiba ito sa lahat. Mas maliit ito, mas mukhang bodega kaysa sa isang tirahan. Ang nabintana nito ay mahigpit na nakasara ng matablang kahoy at ang pintuan ay tila may karakdagang trangka mula sa labas. Walang palatandaan ng buhay, ngunit may isang bagay sa kubo na iyon na umakit sa kanyang atensyon. Isang pakiramdam na may itinatago ito sa loob. Lalapit na sana siya para umikot nang may marinig siyang isang mahinang kaluskos mula sa loob. Sinundan ito ng isang tunok na parang hikbi, pigil na halos hindi marinig. Tumibok ng malakas ang kanyang puso. Ang unang insting niya ay tumakbo, bumalik sa kanilang kubo at huwag nang lumingon pa. Ngunit ang halahala nawawalang si Marco at ang kasinungalingan ng mga taga-baryo ay nagtulak sa kanya na manatili. Kailangan niya ng sagot, kahit isang maliit na piraso ng katotohanan. Maingat at walang ingay, gumapang siya palapit sa dingding na kawayan. Humanap siyang si Wang, isang maliit na butas kung saan maaari siyang sumilip. At ang nakita niya sa loob ay nagpatigil sa kanyang pahinga. Sa isang madilim na sulok, nakaupo sa sahig ang isang lalaki. Nakilala niya ito kaagad, si Leo, ang mapapangasawa ni Isadora. Ngunit ang itsura nito ay malayo-malayo sa isang masayang groom. Ang kanyang damit na pangkasal na dapat sanay sinusukat niya ay gusot at may punit sa manggas. Siya ay maputla, payat at ang kanyang buhok ay magulo. Ngunit ang pinakanagpakilabot kay Elara ay ang nagalo sa kanyang mga braso at mukha. Magasgas na tila dulot ng mahabang kuko. Ang ilan ay bago pa at ang ilan ay naghihilom na. Nakayuko siya, ang mabraso ay nakayakap sa kanyang matuhod at maririnig ni Elara ang kanyang mahinang pakiyak. Hindi ito ang ikakasal. Ito ay isang bihag. Tila naramdaman ni Leo na may nagmamasid sa kanya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at ang kanyang nga mata, puno ng takot at pagod, ay naktama sa mga mata ni Elara sa siwang. Sa isang iglap, ang takot sa mga mata ni Leo ay napalitan ng isang desperadong pagsusumamo. Mabilis siyang gumapang palapit sa dingding. Ang kanyang nga kilos ay maingat na parang isang hayop na takot gumawa ng ingay. Idinikit niya ang kanyang bibig sa siwang. Tulong! Halos hindi marinig na bulong niya. Kailangan ninyong umalis. Ngayon na, ang kanyang hininga ay nanginginig. Huwag kayong magtitiwala kay Isadora. Sa kanila, lahat sila, mahalimaw sila. Namilok ang mga mata ni Elara. Bago pa siya makakilos o makapagsalita, nagpatuloy si Leo. Mas mabilis, mas desperado. Papatayin nila kayo. Tulad inehehinawa nila sa kasama ninyo. Tulad ng gagawin nila sa akin. Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Isang anino ang biglang tumabon sa liwanag mula sa siwang. Naniga si Elara sa kinatatayuan. Dahan-dahan siyang lumingon
at bumungat sa kanya ang mukha ni Isadora at Mateo na nakatayo sa likuran niya na para bang mamulto na sumulpot mula sa lupa. Ang mainit ng ngiti ni Isadora ay ganap na nawala, napalitan ng isang matigas at malamig na ekspresyon. Ang nga mata ni Mateo ay tila nga piraso ng ngilo. "Elara," sabi ni Isadora. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin ng bakal. "Ano ang iyong ginagawa rito?" Ang lalamunan ni Elara ay tila natuyo. Walang salitang lumabas. Hinawakan ni Isadora ang kanyang braso. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit, mas malakas kaysa sa inaasahan niya. "Hindi ba sinabi ko na mapanganib mag-isa?" Bago pa man makabuo ng sagot si Elara, nagbuntong hininga si Isadora. Isang buntong hiningang puno ng kunwaring pagod at tawa. Habang nakatingin sa kubo, si Leo, "Pasensya ka na kung natakot ka niya," sabi niya. Biglang nagbago ang tono, naging malumanay na muli. Mayroon siyang karamdaman, isang matinding trauma mula sa kanyang nakaraan. Minsan, inatake siya nga niyang sumpong. Nag-imagine siyang mabagay-bagay, nagiging paranoid, at minsan ay nananakit. Ang paliwanag ay tuloy-tuloy na parabang sanay na siyang sabihin ito habang nagsasalita si Isadora. Binuksan ni Mateo ang trangka ng kubo at walang pakundangang kinalatkat palabas si Leo. Nagpumigla si Leo. Ang kanyang nga mata ay nakatitik kay Elara. Punong isang huling, tahimik na sigaw ng tulong. Hindi iyon ang mata ng isang taong wala sa sarili. Iyon ay mga mata ng isang taong matino na pilit na pinatatahimik. "Kaya namin siya inilalagay dito kapag ganito," patuloy ni Isadora. Hindi pinapansin ang pagpupumiglas ni Leo para sa kanyang sariling kaligtasan. Ayaw naming masaktan niya ang kanyang sarili o ang iba. Kinalatkat nila si Leo palayo. Ang nga paa nito ay halos hindi sumasayat sa lupa. Bago sila tuluyang mawala sa paningin, lumingon si Isadora kay Elara. Isang matamis ngunit nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi. "Huwag ka nang mag-alala, Elara, magpahinga ka na at pakiusap para sa ikabubuti ng lahat. Manatili ka na lang sa inyong kubo. Mahirap na, baka ikaw pa ang mapahamak." Ang huling pangungusap ay isang babala. Malinaw at hindi may kakaila. Naiwan si Elara na nakatayo doon. Ang dugo sa kanyang maugat ay tila nagelo. Ang hangin ay biglang naging napakabigat. Malinaw na sa kanya ngayon. Si Leo ay hindi may sakit. Siya ay isang bilanggo. At ang kasana ito ay hindi isang selebrasyon ng pag-ibig. Ito ay isang bitak. At sila ang pain. Ang pagbabalik ng managahanap ay hudyat ng katapusan ng anumang pag-asa na natitira para kay Marco. Walang dala ang maito kundi katahimikan at isang piraso ng damit. Sa kamay ni Mateo, hawak niya ang isang kulay asul na t-shirt, ang paboritong damit ni Marco. Punit-punit ito, puno ng tuyong putik at may mga mansa na mas maitim pa sa lupa. Mabakas ng kung anong karahasang sinapit ito. "Natapuan namin sa mga ugat ng balete," sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon na parabang nagulat lamang ng panahon. Ibinaba niya ang damit sa isang mesa. Nakbulungan ang mga taga-baryo. Ang kanilang mamata ay puno ng isang pinakensayuhang takot. Lahat ay nakatingin sa direksyon ng madilim na gubat. Para kay Elara, ang bawat kilos nila ay isang bahagi ng isang masalimot na dula. Sila ang mga aktor at siya ang manunot na pilit na pinaniniwala sa isang kasinungalingan. Sa gitna ng kaguluhan, marahang hinawakan ni Isadora ang siko ni Elara. "Halika, mag-usap tayo sa loob," bulong niya. Ang kanyang mamata ay nagpapahiwatig ng isang malalim na sikreto. Pinalas siya ni Isadora sa salang malaking bahay nito, malayo sa mamapanuring matang iba. Pinaupo siya sa isang silyang gawa sa nara at inabutan ng isang basong tubig. Ang nakamay ni Isadora ay bahagyang nanginginig, isang detalye na hindi nakaligtas sa pansin ni Elara. Ito ay bahagi pa rin ng pak-arte. Huminga ng malalim si Isadora, tila nakipon ng lakas ng loob. "Elara, mayroon akong kailangang ipagtapat sa iyo," panimula niya. Ang kanyang boses ay mahina at puno ang lungkot. Isang lihim na matagal nang itinatago ang aming baryo. Tumingin siya sa labas ng bintana sa direksyon ng gubat. Ang lugar na ito may sumpang bumabalot dito. Mayroong isang nilalang, isang halimaw na naninirahan sa gubat. Tinatawag namin itong aswang. Sa pagbanggit ng salitang iyon, tila lumamig ang hangin sa loob ng silid. Nagpatuloy si Isadora. Ang kanyang kwento ay tuloy-tuloy na parabang matagal na niya itong memoryado. Hindi namin alam kung saan ito nanggaling, ngunit sa loob ng maraming henerasyon, nandito na siya. Natutulok siya ng matagal na panahon, ngunit kapag siya inagising, kumukuha siya ng isang buhay. Idinikit niya ang kanyang palat sa kanyang dibdib. Kaya ganito ang mataw rito, Elara. Tahimik,
laging nag-ingat at hindi pala kaibigan sa Madayo dahil kadalasan ang mabagong dating ang siyang unang pinupuntiriyang ngalimaw. Hindi sila pamilyar sa madaan, sa madapat iwasan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Elara at sa unang pagkakataon, nakita ni Elara ang maluhang namumuo sa gilid ng mga mata ni Isadora. Patawarin mo ako, Elara. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadyang mapahamak ang iyong kaibigan. Kung alam ko lang na ngayon siya magigising, hindi ko na sana kayo inanyayahan pa. Ang kanyang pag-iyak ay tahimik, ngunit puno ang pihati. Kung hindi lang nakita ni Elara ang takot sa mga mata ni Leo, marahil ay maniniwala siya, marahil ay mahahabak siya. Ngunit alam niyang lahat ng ito ay kasinungalingan. Hinawakan ni Isadora ang kanyang makamay. Ang mapalat nito ay malamig. Kaya nakikiusap ako sa iyo, Elara, huwag kayong umalis. Pakiusap, mas mapanganib sa labas. Ang gubat ang kanyang teritoryo. Kung susubukan ninyong tumakas, tiyak na hahabulin niya kayo. Ang kanyang boses ay naging bunong ang pagmamakaawa. Dito sa loob ng baryo, ligtas kayo. Mayroon kaming nga proteksyon, mga ritual na ginagawa para hindi siya makapasok sa sentro ng kabahayan. Manatili kayo hanggang sa araw ng kasal. Pagkatapos nun, ako mismo ang maghahatid sa inyo pabalik sa siyudad. Pangako, ang alok ay tila isang pag-alaga, ngunit para kay Elara, ito ay tunong ang pagsasarangang pinto ng isang kulungan. Ginagamit ni Isadora ang takot bilang rehas. Ginagawa niyang mas nakakatakot ang mundo sa labas upang mapanatili sila sa loob ng kanyang hawla. Bumalik si Elara sa kanilang kubo, ang isip ay gulong-gulo. Ang kwento tungkol sa aswang ay tila isang perpektong paliwanag sa lahat, ngunit ang kanyang instinct ay sumisigaw na si Isadora at hindi isang halimaw sa gubat ang tunay na panganib. Pagpasok niya sa kubo, isang mas masahol na tanawin ang bumungat sa kanya. Nakahiga si Rico sa banik, nanginginig sa kabila ng makapal na kumot na nakabalot sa kanya. Nilalagnat siya ng mataas. Si Ana ay naglalagay ng basang bimpo sa kanyang noo. Elara, tingnan mo, sabi ni Ana. Ang boses ay puno ng takot. Itinuro niya ang binti ni Rico. Ang sugat mula sa kagat na aso ay lalong lumala. Ang balat sa paligid nito ay may itim na kulay ube. At ang manaitim na ugat na nakita niya kagabi ay mas makapal at mas malinaw. Gumagapang na ngayon pataas, lakpas na sa kanyang tuhod. Para itong mga ahas na lason na dahan-dahang kumakalat sa ilalim ng kanyang balat. Hinawakan ni Elara ang noo ni Rico. Nag-apoy ito sa init. Dumidilat ang mata ni Rico, ngunit ang kanyang tingin ay malabo. Malamig bulong niya. May pulang nga mata. Papalapit na siya. Nagsimula siyang magsalita ng walang kabuluhan. Binabanggit ang isang babaeng nakangiti at isang asong itim na may mga matang nagbabaga. Ang itim na langis na ipinahit ni Isadora ay naroon pa rin, ngunit wala itong nagawa. Sa halip, nagbigay lamang ito ng isang mabahong amoy ng lupa at nabubulok na halaman. Isang matinding takot ang biglang kumapit kay Elara. Ang kwento ni Isadora ay bumalik sa kanyang isipan. Isang aswang. Paano kung totoo? Paano kung ang asong kumagat kay Rico ay hindi isang ordinaryong aso, kundi alaga ng aswang? O ang aswang mismo na naganyong hayop? Paano kung ang kagat nito ay hindi lang isang sugat kundi isang sumpa? Ang lagnat, ang maitim na ugat, ang masinasabi ni Rico, lahat ay tila umayon sa isang kwentong hindi ka panipaniwala, ngunit ngayon ay nakakaroon ng katuturan sa harap ng kanilang sitwasyon. Nahulog si Elara sa isang nakalilitong dilema. Ang kanyang isip ay nagsasabing si Isadora ay nagsisinungaling. Nakita niya ang katotohanan sa mamata ni Leo. Ngunit ang kanyang puso, na ngayon ay punong takot para sa buhay ni Rico, ay nagsisimulang kumapit sa kwento ng aswang. Dahil kung totoo ito, mayroong isang malinaw na kalaban. Ngunit kung hindi, kung si Isadora ang may pakanang lahat, kung gayon ang kanilang kalaban ay mas tuso, mas mapanlinlang at mas mahirap labanan. At si Rico, sa kanyang kalagayan, ay hindi na kayang maglakbay. Ang pagtakas ay hindi na isang opsyon. Ang pag-alis sa baryo ngayon ay parang pakatol ng kamatayan kay Rico. Ngunit ang pananatili ay parang paghihintay sa kanilang sariling hatol. Tumingin si Elara sa naghihirap niyang kaibigan. Pagkatapos ay sa bintana, sa bahay ni Isadora na nakatayo sa gitnang baryo na parang isang reyna sa kanyang kaharian. Gumawa siyang desisyon. Hindi dahil sa naniniwala siya, kundi dahil wala na siyang pagpipilian. Magpapanggap silang naniniwala sa kwento ng aswang. Susunod sila sa mga patakaran ni Isadora. Mananatili sila sa loob na hawla at habang naglalaro sila sa kanyang palat, habang nakabantay ang buong baryo, hahanap siyang paraan, hahanap siyang butas
Hahanap siya ng paraan para mailigtas si Rico at ang iba pa. Bago pa man sila tuluyang lamunin ng kadilimang bumabalot sa San Isidro, lumipas ang isa pang araw na puno ng pag-ingat at pagmamatiyak. Ang bawat ngiti ni Isadora ay tila isang tabing sa isang masamang balak. At ang bawat bulungan ng mata gabaryo ay parang isang hatol na ipinapataw sa kanila. Pagsapit ng gabi, muling bumalik ang mabigat at nakakabahalang katahimikan sa San Isidro. Sa lupang kubo, si Rico ay mahimbing na natutulog. Ngunit ang kanyang pahinga ay mababaw at ang laknat ay hindi pa rin nawawala. Si Elara naman ay gising, nakaupo sa tabi ng kanyang kaibigan, nagbabantay na parang isang sundalo sa gitna ng digmaan. Ang kanyang pagod ay napapalitan ng adrenaline sa tuwing may maririnig siyang kaluskos sa labas. At sa kalaliman ng gabi, isang bagong panganib ang nagsimulang gumapang, hindi sa anyo ng tunok, kundi sa anyo ng isang amoy. Nagsimula ito bilang isang mahinang halimuyak na dahan-dahang pumasok sa masiwang ng kanilang kubo. Hindi ito amoy ng gasampagwita o anumang pamilyar na bulaklak. Ito ay isang amoy na matamis, parang pinahalong pulot pukyutan at hinok na mangga. Ngunit mayroon itong kakaibang nota sa ilalim. Isang bagay na tila amoy ng nabubulok na tamis na parehong kaakit-akit at nakakabahala. Sa una ay hindi ito pinansin ni Elara, ngunit habang tumatagal, ang amoy ay lalong tumitindi at tila may sarili itong isip. Para itong isang kamay na hindi nakikita na marahang humahaplos sa kanyang isipan, pinapawi ang kanyang matakot at pag-alinlangan. Ang kanyang pagod ay biglang nawala, napalitan ng isang matinding pagnanais na hanapin ang pinakmumulan ng kakaibang bango. Tila may isang pangakongang kapayapaan at kaligayahan sa dulongang amoy na iyon. Napansin niyang gumalaw si Rico. Ang kaninang mahimbing na pagtulok ay napalitan ng isang hindi mapakaling paggalaw. Dahan-dahan nitong iminulat ang kanyang mata na kanina ay malabo dahil sa lagnat, ngunit ngayon ay may kakaibang kislap. Elara, bulong niya. Ang kanyang boses ay parang galing sa isang panaginip. Naamoy mo ba yun? Napakabango. Kahit ang may sakit ay naramdaman ang tawag. Sinubukan ni Elara na labanan ang pang-akit. Alam ng kanyang isip na ito ay isang bitak. Sa isang lugar na tulad nito, walang anumang maganda ang maaring magmula sa gubat sa gitnang gabi. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi sumusunod. Ang kanyang paa ay tila may sariling buhay, dahan-dahang tumatayo. Tinulungan niya ang nahirapang si Rico na ngayon ay tila walang nararamdamang sakit sa kanyang binti. At sabay silang naglakad patungo sa pinto na parabang mapapat na hinilang hindi nakikitang matali. Paglabas nila, mas malakas ang amoy. Ito ay isang landas na hindi nakikita na gumagabay sa kanila palayo sa makabahayan at patungo sa madilim na linya na makapuno sa gilid ng baryo. Ang buwan ay nakatago sa likod ng makakapal na ulap at ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga alitap-tap na sumasayaw sa hangin. Pumasok sila sa gubat. Ang puno ay tila mahiganteng bantay na namamasid sa kanilang pagdaan. Ang kanilang takot ay napawi ng kakaibang halimuyak. Ngunit ang panganib sa paligid ay ramdam na ramdam pa rin. Isang kuryenteng gumagapang sa hangin. Patuloy silang naglakad. Palalim ng palalim. Sinusundan ang amoy na lalo pang tumitindi. Narating nila ang isang maliit na bilog na espasyo sa gitna ng gubat. Isang lugar kung saan walang punong tumutubo. Ang liwanag ng buwan ay direktang tumatama rito na nagbibigay ng isang makamultong liwanag. Sa gitna, may isang kumpo ng makakaibang bulaklak na kumikinang sa dilim. Ang amoy ay nanggagaling dito at ito'y sobrang nakalalasing. Napatitik sila, tulala, lubos na nabihak ng bango at ganda. Ngunit habang sila ay nakatitik, isang tunok mula sa itaas ang bumasak sa kanilang pagkakatulala. Isang tunong ang pagaspas ng malalaking pakpak na gawa sa katat. Sabay silang tumingala. Laban sa namumutlang sinang ng buwan, isang imahe mula sa pinakamasamang bangungot ang kanilang nakita. Isang nilalang na may katawan ng isang magandang babae mula baywang pataas. Ang mahaba nitong itim na buhok ay inililipat ng hangin. Ngunit walang mapaa, walang katawan mula baywang pababa. Sa halip, nga bituka at laman loop ang nakalawit mula sa kanyang pinuto na katawan at sa kanyang likuran. Dalawang dambuhalang pakpak na parang sa paniki ang pumapagaspas ng may lakas. Isang manananggal. Ang halimuyak na bumihak sa kanila ay biglang naglaho. Napalitan ng amoy ng dugo at kamatayan. Ang kanilang maisip ay biglang bumalik sa realidad at isang matinding takot ang bumuhos sa kanilang mapuso. Bumungis-ngis ang nilalang. Isang tunok na nakakapangilabot at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang dalawang matutulis na pangil. Mabilis pa sa kidlat, bumulusok ito pababa, diretso sa kanila. Ang kanyang makuko na parang mapatalim ay nakaumang. Tabo, sigaw ni Elara. Itinulak niya si Rico at sabay silang gumulong sa lupa. Ang manananggal ay dumaan sa kanilang tapat
Ang hangin mula sa mapakpak nito ay malamig at mabaho. Muli itong umikot sa himpapawid para sa isa pang pag-atake. Sinubukan nilang tumakbo, ngunit ang binti ni Rico ay muling sumakit. Natumba siya. Tinulungan siya ni Elara, ngunit sila'y mabagal. Ang halimaw ay papalapit na muli. Kinorner sila nito sa panan ng isang malaking punong balete. Wala na silang matatakbuhan. Ang katapusan, nanila. Ipinikit ni Elara ang kanyang mata. Hinihintay ang sakit, ang paglapang ng kanilang laman. Ngunit sa halip na maguko, isang matinis na tuno nga latigo ang kanyang narinig. Sinundan ng isang malakas na paglagitik. Dumilat siya. Isang matandang lalaki ang biglang lumitaw mula sa mga anino. Payat ito at maliit, ngunit ang kanyang makilos ay mabilis at tiyak. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang mahabang latigo na gawa sa itim na buntot ng pagi. Layuan mo sila, demonyo. Sigaw nga tanda. Ang kanyang boses ay malakas at punong kapangyarihan. Inihampas niya ang latigo. Tumama ito sa pakpak ng manananggal. Umusok ito na parabang napasong bakal. Sumigaw sa sakit ang manananggal. Isang sigaw na hindi galing sa lalamunan ng tao. Galit na sinugot nito ang matanda. Ngunit si Mang Karding, sa kabila ng kanyang edad, ay mailap at maliksi. Paulit-ulit niyang pinalagitik ang kanyang latigo. Lumilikang ang isang harang sa pagitan nila at ng halimaw. Bawat taman latigo ay nakiwan ng paso sa balat na aswang. Sumisigaw ang matanda ng mga salitang hindi maintindihan ni Elara. Marahil ay mga dasal o orasyon habang patuloy na nakikipaglaban. Matapos ang ilang sandali ng walang saysay na pag-atake, tila napaktanto ng manananggal na hindi ito mananalo. Sa huling pagkakataon, sumigaw ito ng may galit at pakbabanta. Bago mabilis na lumipat pataas paitaas hanggang salamunin ito ng kadiliman ng gabi. Ang nakakatakot na sigaw nito ay unti-unting humina. Hanggang sa katahimikan na lamang ang natira, ang nakalalangong halimuyak ay ganap ng nawala, napalitan ng amoy ng sinunok na laman. Naiwan sina Elara at Rico na nanginginig sa lupa, nakatinggala sa matandang lalaking humihingal sa kanilang harapan. Ang buntot na, pagi sa kanyang kamay ay tila may sariling buhay. Humarap ito sa kanila, ang kanyang muha ay seryoso sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sino po kayo? Halos pabulong na tanong ni Elara. Tinitigan silang matanda. Ako si Karding, sabi niya. At sa tingin ko, kailangan ninyong tulong. Nang hina ang matuhot ni Elara at napaupo siya sa lupa, habang si Rico ay gumagapang palayo sa lugar kung saan huling nakita ang halimaw. Ang kanyang mamata ay nanlalaki pa rin sa takot. Lumapit sa kanila ang matandang lalaki, si Karding. Ang liwanag ng buwan na tumatago sa madahon ay nakapakita ang kanyang mukha. Isang mukhang puno ng linyang panahon at karanasan. Nga matang nakakita ng bagay na hindi dapat makitang karamihan. Ang una niyang pinansin ay ang binti ni Rico. Lumuhod siya at sinuri ang sugat na ngayon ay mas lalo pang nangitim at namaga. Anong ipinahit ninyo rito? O tanong niya. Ang kanyang boses ay magaspang na parang tuyong dahon. Langis po? Sagot ni Elara. Nanginginig pa rin. Bigay ni Mami Sadora. Gamot daw po nga ni Nuno. Umiling si Mang Karding at isang ngiwing ang pakasuklam ang gumuhit sa kanyang labi. Hindi ito gamot. Marin niyang sabi. Ito ay lason. Isang marka. Tinitatakan kaniya para hindi ka na makawala, para mas madali kang mahanap ng kanyang maalagad. Kumuha siya ng isang maliit na sisidlan mula sa kanyang bayong. Sa halop nito ay mayroong berdeng pamahit na gawa sa nginuya at dinurok ng gadahon. Ang lason ay kumakalat na. Kailangan nating labanan. Walang pag-aalinlangang ipinahit ni Mang Karding ang berdeng pamahit sa ibabaw ng itim na langis. Napasigaw sa hapdi si Rico. Isang hapdi na tila umaabot hanggang sa kanyang ngabuto. Titiisin mo ang sakit, sabing matanda. Mas mabuti na ang hapdi nga lunas kaysa sa yakap ng kamatayan. Tumayo si Mang Karding at humarap kay Elara, na ngayon ay unti-unti nang nakakaroon ng lakas ng loob. Sino po kayo? At ano po ang nilalang na iyon? Tanong ganiya. Ako si Karding, sagot ng matanda. Isa akong albularyo. At ang nilalang na iyon ang isa sa mga tagabantay ng lugar na ito. Isang manananggal. Ang kanyang salita ay direkta. Walang paligoy-ligoy, nalalong nakpabigat sa katotohanan ng kanilang kinakaharap. Pero sabi po ni Isadora, isa lang ang aswang sa gubat. Sabi ni Elara, kumakapit sa huling hiblang paasang baka nakakamali lang siya. Tumawa si Mang Karding, isang tawang walang saya. Isa? Nax, isinunggaling siya. Ang buong baryo na ito ay isang pugat. Isang kaharian ng aswang na pinamumunuan ng isang reynang mapagpanggap. Ang manananggal na nakita ninyo ay isa lamang sa kanyang makawal. Mayroon pang iba. Ang tiktik na umalulong noong unang gabi, ang sigbin na nag-anyong aso na siyang kumagat sa iyong kaibigan. Lahat sila ay naririto.
Bawat salita ni Mang Karding ay parang isang suntok sa sikmura ni Elara. Ang lahat ng kanyang mahinala, lahat ng kanyang mga kinatatakutan ay totoo. Ang kasama naming si Marco, halos hindi niya masabi ang pangalan. Siya po ba? Tumango si Mang Karding at ang kanyang nga mata ay nagpakitang bahagyang awa. Wala na siya, inang. Kinuha na siya ng tiktik noong gabing iyon. Hindi na ninyo siya muling makikita. Ginamit na siyang handok para palakasin ang kanilang lahi. Napahagugol si Elara. Ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa kanyang inaasahan. Bakit kami ang pinili nila? Dahil madayo kayo, sabi ni Mang Karding. At dahil may kailangan sila sayo. Elara, nagulat si Elara. Sa akin, paano ninyo nalaman ang pangalan ko? Ano po ang kailangan nila sa akin? Matagal ko nang minamanmanan ang baryong ito, paliwanag ng matanda. Narinig ko ang plano nila mula pa noona. Mayroon kang dugong hinahanap ni Isadora. Isang dugo na magbibigay sa kanya ng kapangyarihang hindi pa nakikita sa lahi ng maaswang. Hindi maintindihan ni Elara ang sinasabi nito, ngunit ang takot na dulot nito ay malinaw. Kumuha si Mang Karding ng isang maliit na supot na gawo sa pulang tela mula sa kanyang bulsa. Ito, sabi niya, iniabot ito kay Elara. Naglalaman ito ng pinulbos na bawang, asin na binasbasan, at ugat ng makahiya. Isabit mo ito sa iyong lig at bigyan mo rin ang iyong nakasama. Hindi ito makakapigil sa mga pinakamalalakas sa kanila tulad ni Isadora, ngunit itataboy nito ang mga mas mahihinang aswang. Itatago nito ang inyong amoy bilang tao. Ngunit tandaan mo, ito ay panandaliang proteksyon lamang. Tinanggap ni Elara ang supot. Mainit ito sa kanyang palat. Ano po ang dapat naming gawin? Kailangan na naming umalis dito. Hindi pa. Mabilis na sagot ni Mang Karding. Sa ngayon, ang pagtakas ay tiyak na kamatayan. Nakalat ang kanyang mata at tainga sa buong gubat. Ang tanging paraan para mabuhay kayo ay ang magpanggap. Magpanggap? Bumalik kayo sa inyong kubo na para bang walang nangyari. Ipakita ninyong kayo inatakot sa isang halimaw mula sa gubat. Maniwala kayo sa kwento ni Isadora. Ipakita ninyong napapasalamat kayo sa kanyang proteksyon. Higit sa lahat, huwag ninyong ipapaalam na nakausap tayo. Huwag ninyong ipapakita ang supot na ito sa iba. Ang plano ay mapanganib, ngunit naunawaan ni Elara na ito lang ang kanilang pag-asa. Kailangan nilang laruin ang laro ng ahas kahit pa sila ay mgadaga na nasa loop ng kanyang lungga. Tinulungan niyang tumayo si Rico. Ang laknat nito ay tila bahagyang bumaba at ang matinding kirot sa kanyang binti ay napalitan ng isang mapuro na sakit. Ang berdeng pamahit ni Mang Karding ay nagsisimula ng gumana. Saan po namin kayo mahanap kung kailangan namin ng tulong? Tanong ni Elara. Tumingin si Mang Karding sa kadiliman ng gubat. Huwag ninyo akong hanapin. Ako ang hahanap sa inyo, sabi niya. Mag-ingat kayo. Ang bawat ngiti sa baryong ito ay isang pangil na nahihintay kumagat. At tulad nga ang isang anino, mabilis at tahimik siyang naglaho sa pagitan ng puno. Naiwan sina Elara at Rico sa gitnang ngunting espasyo sa gubat. Dala ang isang maliit na pulang supot at isang katotohanang mas mabigat pa sa buong mundo. Dahan-dahan silang naglakad pabalik. Bawat hakbang ay puno ng bagong takot at pag-ingat. Ang San Isidro ay hindi lang isang baryo na may aswang. Ito ay isang baryo ng maaswang. At sila ay nakakulong sa gitna nito, kasama ang reyna. Ang kanilang tanging pag-asa ay nasa isang matandang albularyo at sa kanilang kakayahang makpanggap na sila'y mga tupa pa rin habang nag-isip ng paraan kung paano makatakas sa mga lubong nag-aabang. Ang sumunod na araw sa San Isidro ay naging isang mapanganib na laro ng pagkukunwari. Taglay ang babala ni Mang Karding, sina Elara at Rico ay gumalaw ng may dobleng pag-ingat. Ang kanilang mangiti ay naging maskara at ang kanilang masalita ay maingat na pinipili. Ang maliit na pulang supot na bigay ng albularyo ay nakatago sa ilalim ng kanilang nga damit. Isang lihim na paalalang katotohanang sila lamang ang nakakaalam. Ang binti ni Rico, sawang Diyos at sa tulong nga lamang gamot ni Mang Karding, ay nagsimulang gumaling. Ang maitim na ugat ay hindi na kumakalat. Bakos ay unti-unti pang kumukupas. Kahit na ang sugat ay nananatiling malalim at masakit tingnan. Ang maliit na pagbabagong ito ay nagbigay sa kanilang bahagyang pag-asa. Isang patunay na mayroong lakas na kayang lumaban sa kasamang bumabalot sa baryo. Sa umaga, sila ay abala sa paghahanda ng pagkain. Gumaganap bilang mamasisipak na kusinero. Ngunit ang kanilang mamata ay laging mapakmasit. Pinapanot nila ang bawat kilos ni Isadora. Ang paraan ng pakutos nito kay Mateo, ang ngalihim na sinyasan nito sa mga matatanda ng baryo. Lahat ay gumagalaw na may perpektong koordinasyon na para magalanggam sa isang malaking punso
sumusunod sa mautos ng kanilang reyna. Isang gabi, habang ang lahat ay dapat sanay mahimbing nang natutulog, isang hindi may paliwanag na pakiramdam ang gumising kay Elara. Hindi ito ingay, kundi isang uringang enerhiya sa hangin, isang mabigat at madilim na presensya. Sumilip siya sa malit na siwang ng kanilang bintana. Sa di kalayuan, sa ilalim ng kalakalat na sinangembuan, nakita niya ang isang gumagalaw na ilaw ng sulo patungo sa direksyon ng dambuhalang punong balete. Ginising niya si Rico. May pupuntahan sila, bulong niya. Kahit nanginginig sa takot, ang pangangailangan na malaman ang katotohanan ay mas nanay kay Rico. Dahan-dahan at walang ingay na parang nga pusa, lumabas sila ng kubo. Gumapang sila sa manino, naktago sa likod ng mga halaman at ibang mga kubo hanggang sa marating nila ang isang lugar kung saan tanaw nila ang paanan ng punong balete. Ang kanilang nakita ay nakpatindik sa kanilang nga balahibo. Nakatayo ron si Isadora, hindi nakasuot ng kanyang karaniwang bestida, kundi isang itim na kasuotan. Kasama niya si Mateo at ang matandang si Aling Sabel. Sa harap nila, sa isang patak na bato, may nakalagay na isang mangkok na gawa sa putik. Nagsimulang magsalita si Isadora sa isang lengguwaheng hindi nila maintindihan. Ito'y malalim, garalgal, at tila kasing tandangam ga ugat ng punong nasa kanilang harapan. Habang siya ay nagsasalita, itinaas niya ang mangkok at ibinuhos ang laman nito. Isang maitim at malapot na likido na sa tingin ni Elara ay dugo sa maugat ng puno. Sa sandaling tumama ang dugo sa lupa, tila nakaroon ng buhay ang puno. Isang mahinang ugong ang narinig nila at ang mga anino sa paligid ng puno ay tila sumayaw at kumapal. Ang hangin ay lalong lumamig. Malinaw na sa kanila na hindi lang isang puno ang balete. Ito ay isang altar, isang lugar ng kapangyarihan. At si Isadora ay hindi lang isang simpleng pinuno, kundi isang paringang kadilimang ito. Tahimik silang bumalik sa kubo. Ang kanilang nga puso ay kumakabog na parang tambol. Ang pagdududa ay napalitan ng katiyakan. Si Isadora ang sentro ng lahat ng kasamaan. Ngunit kung siya ang reyna, sino naman si Leo? Ang tanong na ito ay nasagot pagkalipas ng 2 araw. Napansin ni Elara na kung minsan ay pinapalabas si Leo mula sa kubo nito. Palaging may bantay na si Mateo. Naglalakad ito sa paligid na parang isang kaluluwang ligaw. Ang mga mata ay laging nakatingin sa lupa, blanko at walang buhay. Ngunit minsan, sa mga sandaling akala niyang walang nakatingin, sumusulyap si Leo sa gubat o sa dagat, at sa mga matang iyon, nakikita ni Elara ang isang apoy na hindi patuluyang namamatay. Isang hapon habang ang karamihan sa mga taga-baryo ay namamahinga, nakita ni Elara ang isang pagkakataon. Si Mateo ay tinawag ng isang mangingisda at naiwang makisa si Leo malapit sa kanilang kubo. Sa isang mabilis na kilos, nakita ni Elara si Leo na lumingon sa paligid at nang makitang walang nakabantay, mabilis itong naglakad, hindi patakbo, ngunit may bilis, patungo sa likurang bahagi ng baryo na malapit sa dalampasigan. Dala ng kuryosidad, sinundan niya ito. Maingat siyang naktago sa likod ng punong niyok at malalaking bato. Narating niya ang isang liblib na bahaging baybayin. Doon, nakita niya si Leo na naghihintay. Ilang sandali pa, isang maliit na bangka ang tahimik na dumao. Ang sakay nito ay isang matandang lalaki. Payak ang kasuotan, ngunit sa lik nito ay may nakasabit na isang maliit na krus na kahoy. Isang pari. Nag-usap sila ng pabulong. Ang kanilang nga kilos ay nakmamadali at puno ng tensyon. Hindi marinig ni Elara ang lahat, ngunit nahagip niya ang ilang masalita mula sa pari. Diyos, proteksyon, labanan mo ang gayuma. Kinuhang pari mula sa kanyang supot ang isang maliit na bote na may lamang malinaw na likido at isang rosaryo na gawa sa maitim na kahoy. Mabilis niya itong iniabot kay Leo. Babasbasan kita sa ngalan ng Ama. Bulong ng pari habang ginuguhit ang tanda ng krus sa hangin. Gamitin mo ito. Inumin mo ang tubig na ito gabi-gabi. Huwag mong bibitiwan ang rosaryo. Ito ang iyong panangga. Magdasal ka, anak. Ang pananampalataya ang iyong pinakamalakas na sandata. Mabilis na itinago ni Leo ang bote e rosaryo sa loob ng kanyang damit. Sakto namang narinig nila ang sigaw ni Mateo mula sa di kalayuan. Tinatawa ang pangalan ni Leo. Nagpaalam ang pari, mabilis na itinulak ang kanyang bangka pabalik sa dagat at naglaho na parang hindi dumaan. Si Leo naman ay huminga ng malalim at nang humarap itong muli para bumalik, ang mukha niya ay muling naging blanko, ang apoy sa kanyang mamata ay muling itinago. Mabilis na bumalik si Elara sa kubo. Ang kanyang isip ay nagpoproseso ng lahat ng kanyang nakita. Ikinuwento niya ito kay Rico. At dahan-dahan, ang mapiraso ng palaisipan ay nabuo. Kaya pala, sabi ni Rico, si Leo ay hindi baliw, nilalabanan niya sila. Sagot ni Elara.
Ang trauma na sinasabi ni Isadora ay kasinungalingan. Isa itong paraan para ikulong siya at kontrolin. Si Leo ay biktima, tulad natin. Naunawaan na nila ngayon. Hindi ito simpleng pangangaso ngang naaswang sa mga dayo. Ito ay isang digmaan. Isang digmaan sa pagitan ng kasamaang pinamumunuan ni Isadora at ni pananampalatayang kinakapitan ni Leo. At sila, sa kasamaang palat, ay napagitna sa labanang ito. Ang kanilang pagdating ay hindi aksidente. Sila ay mga importanteng piyesa sa kung anumang plano ang inihahanda ni Isadora. Mas lalo silang natakot dahil ngayon alam na nila na hindi lang sila basta pain. Sila ay bahagi ng isang mas malaki at mas nakakatakot na laro. Isang laro kung saan ang kanilang makaluluwa ang nakataya. Ang kaalaman tungkol sa tunay na kalagayan ni Leo ay nakbigay linaw sa maraming bagay. Ngunit ito rin ay nakdulot ng mas maraming tanong at mas matining takot. Malinaw na sa kanila, Elara, na hindi sila basta-basta makakatakas. Kailangan nila ng isang plano, isang kahinaan na maari nilang gamitin laban kay Isadora. At para doon, kailangan nilang mas maraming impormasyon, mas matibay na ebidensya. Naging mas mapanuri ang kanilang mga mata, mas matalas ang kanilang pandinig. Sinubukan nilang alamin ang bawat sulok ng baryo, ang bawat rutin ng mananinirahan dito. At sa kanilang pagmamasid, isang bagay ang patuloy na bumabagabag sa kanila, isang bagay na hindi nila namalayan noong una, isang amoy. Nagsimula ito ng mahina, isang mabahong simoy na dala ng hangin tuwing sasapit ang hapon. Noong una inakala nilang amoy lamang itong patay na hayop sa gubat, isang pangkaraniwang pangyayari sa probinsya. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang amoy ay hindi nawawala. Sa halip, ito'y lalong tumitindi, nagiging mas malansa, mas nakakasulasok. Isang amoy nabubulok na laman na may kasamang kakaibang tamis na nagpapaalala kay Elara na amoy ng itim na langis na ipinahid sa sugat ni Rico. Isang hapon, habang sila ay naktatapon ng nga pinakbalatan ng gulay sa likod ng kusina, sinundan nila kung saan pinakamalakas ang amoy. Dinala sila nito papalayo sa sentro ng kabahayan, sa parehong lugar kung saan nakita ni Elara ang kubo kung saan ikinulong si Leo. Ngunit mas malayo pa rito. Doon, sa isang bahaging natatakpan ng matataas na talahib at gumagapang na baging, nakatayo ang isa pang kubo. Masuma ito, halos guguho na, at tila matagal nang inabandona. Walang sinuman ang lumalapit dito. Ito ay isang patay na tuldok sa buhay na baryo. At mula sa mga siwang nang nadingding nitong bulok, doon nang gagaling ang hindi mapakakamaliang amoy ng kamatayan. Diyan galing, bulong ni Rico. Tinatakpan ang kanyang ilong. Elara, huwag na nating alamin. Bumalik na tayo. Ngunit isang masamang kutob ang nagsasabi kay Elara na ang sagot sa isa sa kanilang matanong ay nasa loob ng kubong iyon. Kailangan nating malaman, Rico, sabi niya, buo ang loob. Kailangan nating malaman kung ano ang itinatago nila. Hinintay nila ang pagkakataon kung kailan ang lahat ay abala. Nang magtipon ang mga taga-baryo sa dalampasigan para salubungin ang mga mangingisda, alam nilang ito na ang sandali. Mabilis at tahimik silang nagtungo sa abandonadong kubo. Ang pinto ay nakasara, hindi nakakandado, kundi hinarangan lamang ng isang makapal na tabla. Halatang may pumapasok at lumalabas dito. Nakatinginan sila. At sa isang pangumula kay Lara, makasama nilang inalis ang tabla. Isang malakas at masangsang na amoy ang biglang humampas sa kanila na halos magpasuka sa kanila. Pumasok sila. Ang loob ay madilim at maalinsangan. Puno itong ngalumang gamit, masirang lambat, mapalayo na basak at makakapal na sapot ng gagamba. Ngunit ang kanilang na mata ay agad na napako sa isang sulok. Doon, nakatago sa ilalim ng mga lumang sakong angkatsa, ay may isa pang malaking sako. Isang sakong bigas na mahigpit na tinalian at may gamaitim na mansa na tumagos mula sa loob. Dito nang gagaling ang pinakamatinding baho. Nanginginig ang makamay ni Elara habang papalapit siya. Kinuha niya ang maliit na kutsilyo na lagi niyang dala para sa pagbabalat ng gulay. Huwag, Elara, pakmamakawan ni Rico. Ang kanyang mukha ay putlang-putla na. Ngunit hindi na siya napigilan ni Elara. Kailangan niyang malaman. Sa isang mabilis na hiwa, pinutol niya ang lubid. Dahan-dahan niyang binuksan ang bibig ng sako. Ang amoy na lumabas ay halos magpatumba sa kanila. Napaurong sila, umuubo at nasusuka. Namasilayan nila ang laman nito. Isang sigaw na walang tuno ang kumawala mula sa lalamunan ni Elara. Ang laman ng sako ay hindi na isang buong katawan. Ito ay mabuto. Mabutong malinis na parabang kinain ang lahat ng laman. Nakahalo sa mabuto ang mapunit-punit na piraso ng kulay asul na tela ang damit ni Marco. At sa ibabaw ng gabutong dip-dip, sa gitnang kalansay,
Nakapatong ang isang bagay na kumislap sa sinangang liwanag na tumatago sa masiwang dingding. Isang kwintas. Ang kwintas na gawa sa katat na may palawit na ngiping ng pating. Ang kwintas na laging suot ni Marco. Si Marco. Nautala sabi ni Rico bago tuluyang napasok sa isang sulok. Napaluhod si Elara. Ang maluha ay bumuhos mula sa kanyang mata. Hindi lang nila pinatay si Marco. Kinay nila siya. Nilapan nila ang kanilang kaibigan na parang isang hayop. Ang kalupitan nito ay hindi kayang maunawaan ang kanyang isip. Niyakap niya ang kanyang sarili. Nanginginig sa halo-halong pihati at matinding galit. Ilang sandali silang nanatili ron. Tulala sa kanilang natuklasan. Ngunit ang kanilang pagdadalam hati ay biglang pinutol ng isang tunok mula sa labas. Ngayabak, papalapit, at nga boses. Siguraduhin mong walang makakakita sa atin, Mateo. Ang boses ni Isadora. Malamig at mahinahon. Walang tao rito, ate. Oras na para linisin ang kalat na ito bago pa man ito tuluyang mangamoy ng husto. Sagot ni Mateo. Isang matining takot, mas malakas pa sa kanilang naramdaman kanina, ang biglang bumalot kina Elara at Rico. Paparating sila, papunta rito. Walang oras para tumakas. Ang tanging daan palabas ay ang pinto at nasa labas na sila. Sa isang iglap, kinalatkat ni Elara si Rico. Magtago tayo. Bilis, bulong niya. Mabilis silang humanap ng mapagtataguan sa madilim at mabahong kubo sa likod ng isang tumpok ng lumang banga at nabubulok na kahoy. Doon sila sumiksik. Pinipigilan ang kanilang pahinga. Pinipigilan ang kanilang ngahikbi. Eksakto sa kanilang pagtago. Ang pinto ng kubo ay muling bumukas. Ang anino ni Isadora at Mateo ay humaba sa sahig na lupa na parabang nakamay ng demonyo na gumagapang palapit sa kanila. Nakatago sila sa dilim. Ilang talampakan lang ang layo mula sa mga pumatay sa kanilang kaibigan. Habang ang amoy ng ngalabi ni Marco ay pumupuno sa hangin na kanilang hinihinga, ang kubo ay naging isang libingan at sila ay magpresong naghihintay na matuklasan. Nakakapit si Elara sa braso ni Rico. Ang kanilang makatawan ay naninigas sa likod ng malumang banga. Ang hangin sa loob ng kubo ay tila hindi na gumagalaw. Mabigat sa amoy ng kamatayan at sa presensya ng dalawang taong pumasok. Pinipigilan nila ang kanilang pahinga. Bawat tibok ng kanilang puso ay isang malakas na dagundong sa kanilang matainga na sa tingin nila ay sapat ng lakas para marinig nga makapatid. Pumasok si Isadora at Mateo. Ang kanilang nga mukha ay malinaw na nakikita sa liwanag na nagmumula sa siwang ng pinto. Ang ekspresyon ni Isadora ay puno ang pakainis. Ang baho, sabi niya, tinatakpan ang kanyang ilong ng isang panyo. Mateo, sinabi ko na sa'yo, nalinisin mo ito kahapon pa. Baka may makasunot sa amoy at matuklasan pa ang ating lihim. Pasensya na, ate, sagot ni Mateo. Walang bahid ng pag-alala sa kanyang boses na parabang isang simpleng utos lang ang hindi niya nasunod. Naging abala ako sa pagbabantay kay Leo. Nagiging mas mahirap siyang kontrolin nitong mga nakaraang araw. Tila gumagana ang mga basura na bigay sa kanya ng pari. Ang kanilang usapan ay kaswal. Nalalong nagpakilabot kina Elara at Rico. Ang kalat na kanilang tinutukoy ay ang mga labi ng kanilang kaibigan. Hayaan mo na si Leo. Ilang araw na lang naman ang hihintayin natin, sabi ni Isadora. Lumapit siya sa sako at sinipa ito ng bahagya. Pagkatapos nito, dalhin mo ang mabuto sa panan ng balete. Magsisilbi itong magandang pataba para sa matanda. Ang salitang pataba ay tumusok sa puso ni Elara na parang isang o. Ang kanilang kaibigan, si Marco, na may mga pangarap at pamilya, ay ituturing lamang na pataba. Malapit na ang kasal, sabi ni Mateo, habang sinisimulang ihanda ang lubid para muling isara ang sako. Handa na ba ang lahat para kay Leo? Narinig ni Elara ang isang mahinang tawa mula kay Isadora. Ang kasal ay isang palabas lamang, Mateo. Alam mo yan. Isang magandang dahilan para magtipon ang buong angkan at para hindi magtaka ang ating nabisita kung bakit may malaking handaan. Lumapit si Isadora sa isang siwang at tumingin sa labas, sa direksyon ng kanilang kubo. Si Leo ang unang alay, ang pampabukas ng ritual. Ang dugo ng isang taong may pananampalataya ay kailangan para tawagin ang ating Panginoon mula sa kanyang pagtulok. Ang bawat salita ay isang revelasyon na lalong nakbaon sa kanila sa katotohanan. Ang kasal ay isang ritual. Si Leo ay isang sakripisyo. At sila, ano ang kanilang papel? Paano naman si Elara? Tanong ni Mateo. Matalino si ate. Ramdam kong naghihinala na siya, lalo na pagkatapos mawalang kasama niya. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isadora. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang nga mata. Hayaan mo siyang maginala. Ang isda ay nasa loob ng lambat. Wala na siyang magagawa.
Sa ngayon, siya pa ang pinakamahalaga sa lahat. Lumapit si Mateo kay Isadora. Sigurado ka ba sa kanya, ate? Paano kung hindi kasing lakas ngang inaasahan natin ang dugo niya? Impossible, maring sabi ni Isadora. Siya ang katuparan ng propesya. Ang dugo niya, ang dugo ng ating pamangkin, ay purong kapangyarihan. Ang salitang pamangkin ay parang isang kulok na yumanik sa mundo ni na Elara at Rico. Nanigas sila sa kanilang pinagtataguan. Ang kanilang maisip ay pilit na ipinoproseso ang narinig. Pamangkin? Paano? Tila naramdaman ni Isadora ang hindi nasabing tanong ni Mateo. Nabuntong hininga siya na parabang nababalik tanaw sa isang malayong alaala. Naalala mo ba si Kuya Ramon? At tanong niya, ang banganay sa ating lahat, ang pinakamalakas, ang pinakamabangis na mandirigma sa ating angkan. O naman, sagot ni Mateo, ang sabing mamatatanda, kaya niyang pumatay nga isang kalabaw sa isang suntok lang. Totoo yun, sabi ni Isadora. Ngunit sa kabilang ng kanyang lakas, mayroon siyang isang kahinaan. Ang mababaeng tao, ang kanilang amoy, ang kanilang init, ay isang tukso na hindi niya matiis. Naglakad si Isadora sa paligid ng kubo. Ang kanyang makamay ay nasa kanyang likuran. Ang ina ni Elara ay isa sa mga babaeng iyon. Isang simpleng taga-baryo mula sa kabilang isla. Nabiyani sa kanya si Kuya. Ngunit tumanggi ang babae. Isang gabi, hindi na napigilan ni Kuya ang kanyang sarili. Isang pagkakamali ang kanyang nagawa at dahil doon, kinailangan naming palisin ang babae para hindi malaman ng nga tagalabas ang ating sikreto. Tumakas siya. Dala-dala sa kanyang sinapupunan ang binhing ating lahi. Huminto si Isadora at humarap kay Mateo. Akalang lahat, iyon ay isang kahihiyan. Ngunit ako, nakita ko ito bilang isang pagkakataon, isang biyaya, isang batang isinilang na may dalang dugo ng tao at dugo ng aswang. Isang hybrid, ang sabi sa ating malumang kasulatan, ang dugo ng isang kalahating lahi mula sa ating angkan ang siyang pinakamakapangyarihang alay. Ang buong kwento ay lumabas na parang lason mula sa bibig ni Isadora. Ang panggagahasa sa ina ni Elara, ang kanyang pagtakas, ang kanyang paksilang lahat ay bahagi ng isang plano na matagal nang hinintay ni Isadora. Si Elara ang susi, Mateo, sabi ni Isadora. Ang kanyang mamata ay nakalap sa ambisyon. Ang dugo niya ang magbubukas ng pinto sa kapangyarihang matagalan ng inaasam ng ating angkan. Kapag inialay natin siya sa ilalim ng kabilugan ng buwan, sa pananbalete, ang kapangyarihan ng ating kauna-unahang ninuno ay mapapasalin sa akin. Ako ang magiging pinakamalakas. Hindi lang isang reyna, isang diyosa. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa malit na kubo. Isang tawang puno ng kabaliwan at kasakiman. Sa kanilang pinagtataguan, si Elara ay hindi na makahinga. Ang katotohanan ito ay mas masahol pa sa kamatayan. Siya ay hindi isang random na biktima. Ang kanyang buong buhay ay isang paghihintay lamang para sa ritual na ito. Ang kanyang sariling tita ang siyang nagplano ang lahat. At ang kanyang sariling ama ay isang halimaw. Tinakpan niya ang kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Si Rico naman ay nakayakap sa kanyang gatuhot, nanginginig ng hindi mapigilan. Tapusin mo na yan, Mateo, utos ni Isadora. Ihanda mo na ang katawan ni Leo at bantayan mong maigi si Elara. Kailangan natin siyang malusok at walang kaalam-alam hanggang sa huling sandali. Tumango si Mateo at muling tinalian ang sako. Pagkatapos ay sabay silang lumabas. Isinara ang pinto at muling hinarangan ng tabla. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit mas mabigat, mas nakakamatay kaysa dati. Naiwan sina Elara at Rico sa dilim, kasama ang mga butong kanilang kaibigan at ang isang katotohanang sumira sa kanilang buong bakataw. Si Elara ay hindi lang isang kusinera na napatpat sa maling lugar. Siya ay isang itinakdang sakripisyo, isang tupa na inalagaan ng sarili niyang kamag-anak para lamang katayin sa altar ng kanilang kasamaan. Ang pag-asa ay ganap ng naglaho, napalitan ng isang malamig at desperadong katotohanan. Sila ay nasa impyerno at ang demonyo ay kadugo niya. Nang muling isara ang pinto ang kubo ng kamatayan, naiwan sina Elara at Rico sa isang dilim na mas masahol pa sa kawalan ng ilaw. Ito ay isang dilim na bumabalot sa kaluluwa, dala ng isang katotohanang sumisira sa lahat ng kanilang pag-asa. Sa tabi nila, ang nabuto ng kanilang kaibigan ay isang tahimik na saksi sa kanilang sinapit. Ang hikbi na pinipigilan ni Elara ay kumawala, isang tunog ng purong bihati at takot. Niyakap siya ni Rico na nanginginig din, hindi na para magbigay ng lakas, kundi para kumuha nito. Ngunit sa gitna ng kanilang pakasira, isang bagong apoy ang biglang nakalap sa puso ni Elara. Ang bihati ay napalitan ng galit. Ang takot ay nakbungangang isang desperadong determinasyon.
Ang kaalaman na siya ang itinakdang alay, na ang kanyang buhay ay may nakatakdang katapusan sa kamayng sarili niyang kadugo, ay hindi nakdulot sa kanyang pagtanggap, kundi ngang pahihimaksik. Hindi, bulong niya sa sarili pinupunasan ang kanyang ngaluhan ng maruruming kamay. Hindi ako papayag. Tumingin siya kay Rico. Kailangan nating umalis. Ngayon na, walang bukas. Walang ibang pagkakataon. Mabilis na kumilos ang takot at adrenaline. Maingat nilang inalis ang tabla sa pinto at sumilip sa labas. Ang baryo ay tahimik. Bumalik sila sa kanilang kubo, gumagalaw na parang maanino. Ang bawat yabak ay kinakalkula, ang bawat hininga ay pinipigilan. Pagdating nila, ginising nila ang dalawa pa nilang kasama, sina Ana at Ben, na natutulok ng may bahit ng takot sa kanilang mamukha. Gumising kayo. Bilis. Pabulong na utos ni Elara. Sa liwanag nga sera, sa gitnang kanilang maliit na kubo, isinalaysay ni Elara ang lahat. Ang kanyang masalita ay mabilis, halos makandautal-utal. Dalang pangangailangang ipaunawa ang isang katotohanan ng halos hindi kayang tanggapin ng isip. Sinabi niya ang tungkol sa maaswang, sa pagkengkasa, sa pagkakabihan ni Leo, sa tunay na sinapit ni Marco, at sa huli, ang pinakamasaklap sa lahat, ang tungkol sa kanyang sarili. Na siya ang dahilan kung bakit sila naroon. Na siya ang pangunahing alay. Sa una, hindi makapaniwala sina Ana at Ben. Ang kwento ay tila galing sa isang masamang panaginip. Ngunit nang makita nila ang itsura ni na Elara at Rico, ang kanilang mga matang nanalaki sa takot, ang putla sa kanilang mga mukha, ang amoy ng kamatayan na tila kumapit sa kanilang nga damit unti-unting napalitan ng kilabot ang kanilang pagdududa. Totoo ang lahat, sabi ni Rico. Ang kanyang boses ay basak, narinig namin. Plinano nila ang lahat ng ito. Ang desisyon ay mabilis at walang tutol. Ang manatili ay kamatayan. Ang pagtakas, kahit gaano kapanganib, ang kanilang nag-isang pag-asa. Hindi na sila nag-abala pang maglikpit ng gamit. Kinuha lang nila ang kaunting tubig, ang kusilyo ni Elara, at siniguradong suot nilang lahat ang pulang supot na bigay ni Mang Karding. Ang plano ay simple at desperado. Tahakin ang daan pabalik sa gubat, hanapin ang dalampasigan, at umasang may isang bangkang makikita, o kung wala, ay lumangoy hanggang sa may makatulong sa kanila. Sabay-sabay silang lumabas sa kubo. Isang maliit na grupo ng mga kaluluwang sinusubukang takasan ng impyerno. Ang baryo sa ilalim ng buwan ay nakakatakot. Ang makubo ay tila mabungo na may madidilim na mata, at ang mapuno ay makalansay na nakatinggala sa langit. Walang ingay, maliban sa huni ng makuliglik at ang malakas na kabong ng kanilang madibdib. Matagumpay nilang nalakpasan ang maunang kubo. Malapit na sila sa gilid ng baryo kung nasaan ang malaking puno ng balete. Tanaw na nila ang madilim na pasukan patungo sa gubat. Ilang hakbang na lang, isang maliit na apoy ng pag-asa ang nagsimulang mag-alap sa kanilang nga puso. Ngunit ang pag-asang iyon ay kasing bilis na namatay. Eksakto sa kanilang pagtapak sa paanan ng punong balete, isang anino ang humarang sa kanilang daan. Si Mateo. Nakatayo siya roon. Ang kanyang mabraso ay nakakrus sa kanyang dibdib. Isang ngiti ang nakapaskil sa kanyang malabi. At hindi siya nag-isa. Mula sa likod ng mga kubo, mula sa kadiliman sa ilalim ng mga puno, isa-isang lumabas ang nga taga-baryo. Si Aling Sabel, na ang nga mata ay kumikinang na parang nga baga, ang nga mangingisda, na ang makamay ay may mga kukong mas matalim kaysa sa kanilang malanseta. Ang mababae, na ang mangiti ay nagpapakita nga pangil. Kinorner sila, pinalibutan. Ang kanilang nga mukha ay hindi na blanco. Ang maito ay puno ng tagumpay at gutom. Saan kayo pupunta? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pang-asa. Hindi pa ba kayo nasisiyahan sa aming pagtanggap? Nagsisimula pa lang ang kasiyahan. Walang laban. Ang kanilang pagpupumiglas ay walang saysay laban sa hindi makataong lakas ng maito. Hinawakan silang makamay na kasing tigas ng bakal. Ang kanilang ngasigaw ay namatay sa kanilang nalalamunan. Kinalatkat sila pabalik sa gitnang baryo, sa plaza kung saan sila unang kumain. Ngunit ang lugar ay hindi na pareho. Ito ay nakbago. Naging isang altar ng kasamaan. Isang malaking siga ang sinisindihan sa gitna. Ang mahabang mesa na kanilang pinakainan ay ngayon ay tinatakpan ng itim na tela, at sa ibabaw nito ay may mga kakaibang simbolo na iginuhit gamit ang uling. Mula sa kanyang malaking bahay, lumabas si Isadora. Ang kanyang kasuotan ay hindi na pangkaraniwan. Nakasuot siya ng isang mahabang itim na bestida na umaabot sa lupa. Ang kanyang buhok ay nakalugay, at sa kanyang mamata ay may isang kislap ng kapangyarihan at kabaliwan. Ang maskarang ang kabaitan ay tuluyan ng natanggal. Sa harap nila nakatayo ang reyna ng mga aswang.
Tiningnan niya ang kanyang mabihak ng may pahamak. Akala niyo ba talaga, sabi niya, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo, makakatakas kayo sa akin. Sa lugar na ito, ako ang batas dito. Ako ang Diyos dito. Iginapos sila sa mga haligi ng isang malaking kamali. Ang kanilang magamay at paa ay tinalian ng mahigpit. Wala silang magawa kundi panurin ang kanilang makahinatnan. Ang makatagabaryo, na ngayon ay hindi na nakpapanggap, ay kumikilos ng may kakaibang sigla. Naghahanda sila para sa ritual. Naglalabas silang nga malalaking kawa, mga matatalim na kutsilyo, at mga mangkok na paglalagyan ng dugo. Ang buwan ay unti-unti nang umaakyat sa kalangitan. Ang liwanag nito ay nahuhugas sa buong baryo. Nakbibigay din sa bawat anino at nakpapakitang tunay na kulay ng San Isidro. Ang lahat ng pakasa ay nawala. Ang kanilang plano ay bigo. Ang kanilang kapalaran ay selyado na. Nakatali at walang magawa, pinanot ni na Elara, Rico, Ana at Ben ang kanilang mga berdugo na naghahanda para sa kanilang kamatayan sa isang gabi kung saan ang isang kasal ay magiging isang madugong seremonya at ang isang nawawalang anak na babae ay magiging isang alay sa demonyo. Ang bilog na buwan ay nakasentro na sa kalangitan. Ang liwanag nito ay tila isang malaking mata na nakmamasid sa gagawing karumal-dumal na seremonya. Ang mata gabaryo ay bumubuo ng isang bilog sa paligid ng siga. Ang kanilang mga boses ay sabay-sabay na bumibigkas ng isang sinaunang dasal sa kadiliman. Si Isadora, na nakatayo sa harap ng altar, ay itinaas ang isang obsidian na punyal. Ang kanyang mukha ay punong banal na kasabikan, na parabang isang diyosa na malapit ng tanggapin ng pinakamataas na alay. Una niyang nilapitan si Leo, na nakagapos sa ibabaw nga altar. Sa isang mabilis na hiwa, sinugatan niya ang braso nito at sinalo ang dugo sa isang gintong kalis. Pagkatapos ay humarap siya kay Elara, na nakatali sa isang haligi. Ang kanyang mamata ay nakapoy sa tagumpay. Ang dugo ng dalawang mundo, bulong niya. Ginawa niya ang parehong hiwa sa braso ni Elara at pinaksama ang kanilang dugo sa kalis. Itinaas niya ito. Tanggapin mo, aming Panginoon, ang dugongang pananampalataya at ang dugongang lahi. Isang malakas na ugong ang nakmula sa puno ng balete. Ang lupa ay bahagyang yumani. Ang maaswang ay sumigaw sa tuwa. Si Aling Sabel, na ngayon ay kuba at ang makuko, ay mas mahaba pa kaysa dati, ay lumapit kay Elara. May hawak na isang kalawangin at nakakurbang patalim. Ang puso, sigaw niya. Ang kanyang boses ay garalgal. Ang pusong birhen na may lahi ang siyang magseselyo sa kapangyarihan. Itinaas niya ang patalim. Ipinikit ni Elara ang kanyang mata. Handa na sa kanyang kamatayan. Ngunit sa halip na sakit, isang malakas na sigaw ang kanyang narinig. Dumilat siya. Si Mang Karding ay biglang lumitaw mula sa mga anino. Ang kanyang buntot pagi ay pumalagitik sa hangin at tumama sa likod ni Aling Sabel. Kasabay nito si Leo, na sinunok ang kanyang malubit gamit ang rosaryong naapoy sa kanyang pananampalataya, ay tumalon mula sa altar. Iwinisik niya ang laman ng botleya ang banal na tubig sa mapinakamalapit na aswang. Sumigaw ang nga ito sa matinding sakit habang ang kanilang nga balat ay nasusunok na parang papel. Nagsimula ang kaguluhan. Ang nga taga-baryo ay nagpakita ng kanilang tunay na anyo. Ang ilan ay nakaroon ng mapakpa. Ang iba ay humaba ang madila. At ang iba ay naging madambuhalang hayop na may matang nakbabaga. Sa gitna ng labanan, pinakawalan ni Ben si Rico at Ana. Ginampo ni Rico ang isang nakbabagang kahoy mula sa siga. Para to kay Marco, mahayop kayo, asigaw niya. At buong tapang na inihampas ang kahoy sa isang aswang na sumusugot sa kanila. Ang reyna ng aswang, si Isadora, ay sumigaw sa galit. Ang kanyang katawan ay nahati sa dalawa at ang kanyang pangitaas na bahagi na ngayon ay may dambuhalang mapakpak ay lumipat pa'y taas. Si Mateo ay naging isang dambuhalang nilalang na may matatalas na kuko at si Aling Sabel ay naglabas ng isang itim na usok mula sa kanyang bibig. Papatayin ang lahat ng dayo. Utos ni Isadora mula sa himpapawid. Ngunit sa gitna ng laban, sumigaw si Mang Karding. Elara, ang kwintas ni Sabel, nasa kwintas niya ang aking ninakaw na lakas. Kunin mo. Iyon ang naging misyon ni Elara. Habang si Leo ay nakikipaglaban kay Mateo at si Rico naman ay sinusunok ang ibabang bahagi ng katawan ni Isadora na naiwan sa lupa, tumakbo si Elara patungo kay Aling Sabel. Ang matandang mangkukulam ay nagbuga ampoy. Ngunit mabilis na nakailak si Elara. Sa isang despradong talon, sinunggaban niya ang buho ng matanda at buong lakas na hinablot ang kwintas na gawa sa mabuto. Akin na yan, sigaw ng mangkukulam. Itinapon ni Elara ang kwintas kay Mang Karding. Basagin ninyo, sigaw niya.
Pinupok ito ng matanda gamit ang isang malaking bato. Isang itim na enerhiya ang sumabog mula rito at isang ginintuang liwanag ang pumasok sa katawan ni Mang Karding. Muling nanumbalik ang kanyang lakas. Ang laban ay nabaliktad. Ang madasal ni Mang Karding ngayon ay mga sandatan na sa isang sigaw, bumaksak si Mateo, si Aling Sabal ay naging abo, si Isadora na nangihina dahil sa nasusunog niyang katawan ay bumaksak mula sa himpapawid. Ang manatitirang aswang ay naksitakbuhan sa takot patungo sa gubat. Hinarap ni Elara ang kanyang tita. Ang punyal ay nasa kanyang kamay. Hindi pa ito tapos, pamangkin. Humihingal na sabi ni Isadora. Ang dugo ay hindi basta nawawala. Isinusumpa kita. Darating ang araw, mananaik ang lahi natin sa iyo. Ang iyong panganay. Siya ay magiging isa sa amin. Sa huling salitang sumpa, itinarak ni Elara ang punyal sa pusong reyna ng aswang. Isang huling sigaw at pagkatapos ay katahimikan. Nang sumikat ang araw, sinunok nila ang buong lugar ng ritual. Isang malaking siga na tumupok sa kasamaan ng San Isidro. Sila ay sugatan at pagod, ngunit buhay. Nakpaalam sa kanila si Mang Karding at Leo na may sarili ng landas na tatahakin. Ang natitirang grupo ni Elara ay nakahanap ng isang bangka at naglakbay pabalik sa sibilisasyon. Ang pagpapaliwanag sa pamilya ni Marco ang pinakamahirap na bahagi. Isang kwentong hindi nila lubos na pinaniwalaan, ngunit ang pihati sa kanilang mga mata ay sapat na para sa isang tahimik na pag-unawa. Lumipas ang mga taon. Si Elara ay naging isang matagumpay na chef. May sarili ng restaurant at pamilya. Sinubukan niyang kalimutan ang San Isidro, ngunit ang alaala ay nananatiling napaklat sa kanyang kaluluwa. Ang sumpa ni Isadora ay isang aninong laging nakabuntot sa kanya. Ngayon habang siya ay nagluluto sa kanyang abalang kusina, sa gitna ng tawanan ng kanyang anak at ng init ng kanyang tahanan, kung minsan ay napapahinto siya, ang kanyang kamay ay hindi sinasadyang napapahawa sa isang maliit na pulang anting-anting na lagi niyang suot sa ilalim ng kanyang damit. At sa mga sandaling iyon, napapatingin siya sa mga anino sa sulok, laging nakbabantay, laging nakabang, isang bilanggo ng isang nakarang hindi niya matatakasan at isang kinabukasang kinatatakutan niya.